galing? Eh, padala ni Mama. Para sa inyo naman. Lahat? Taong 2018, nagpakasal ang magkasintahang Nina at Christian. Akin na! Pero kalaunan, unti-unting pumait ang matamis nilang pagsasama. Pagdating po sa budget ng pagkain po namin, kasi nasa kanya po lagi yung pera, wala naman po sa akin. Para ako po yung magbabudget po na para sa pagkain po namin. Kwento ni Nina, 3 buwang buntis pa lang siya noon nang magsimulang magbago ng ugali ang asawa. Christian! Christian! Hoy! Bumili ka nga ng itlog doon nang may makain yung mga anak mo. Ingay mo, tutulog ang tao. Eh, akala ko ba na malengke ka? Eh, ba't walang pagkain doon sa cabinet? Eh, di ikaw ang mamalengke! Tayo eh. Akala ko nagtitino ka na eh. Pag may tinatanong lang po ako sa kanya, ganun po eh. Lagi po siyang mainit ang ulo, ayaw niya po nang pinagtatanungan siya about po dun sa pagpapadala ng mami niya. Kung may babayaran ng ganito, ayaw niya po eh. Ano ba problema mo? Di ba didilihan siya na ako? Eh, saan mo kasi ginagastos yung padala ng nanay mo? Ha? Nasaan na? Ano mo pakialam mo? Tsaka ba magputak ka ng putak? Hindi ka ba talaga titigil? Titigil lang ako pagka nagkaroon ka ng silbi sa bahay na to! Ha? Unang iyo ka, butis pa naman ako! Ba't mo ako sinambal? Binabalibag na ako. Habang buntis ako na malaki na yung tiyan ko. Inuupuan niya yung tiyan ko habang buntis ako. Binabalibag ako sa kama na... Hanggang ngayon, nasa isip ko pa rin lahat ng ginawa niya sa akin. Lahat ng pagtitiis, ginawa raw ni Nina alang-alang sa pamilya. Nung nasaktan niya na po ako, sinabi niya rin sa akin na ikaw kasi, Mayning, dapat hindi ka na kasi sumagot sa akin. Sabi niya, pasensya ka na kung napagbuhatan kita ng kamay. Yun po lagi sinasabi niya po sa akin. Kung minsan, umuwi siya ng bahay ng kanyang ina sa Caloocan City para magpalipas ng sama ng loob. Pero agad rin daw siyang sinusuyo ng kabiyak. Muling nakipagbalikan si Nina kay Christian. Nakitaan naman daw niya ng pagbabago si Christian, lalo na nang isilang ang kanilang anak. Oh. Pahinga ka na sa taas. Ako na bahala dito. Pahinga. Ano ka? Oo naman. Alam mo, nagpupuyat ka, nagbabantay ka sa bata. Magpahinga ako na bahala dito. Go. Thank you. Pahinga ka. Pag may ginagawa po ako, siya po yung nag-aalaga. Ganun po. Pero nung araw ng Pasko, taong 2022, muling sinaktan si Nina habang nagdadalang tao sa ikalawa nilang anak. O, ba't di ka pa nakabihis? Eh, di ba mamamasko tayo? Ano mamamasko? Kayo lang. Yung December 25 na po, doon na kami na nakapag-usap na tutulungan niya ako na para ilibot po yung mga bata sa mga ninong-ninang. Wala na tayong pera. Paskong Pasko wala tayong makain. Di ka ba naawa sa anak mo? Hindi tayo mamamasko. Mamamalimos tayo, gano'n. Diyos ko, kung ano na po sinasabi mo, mag-base ka na nga doon sa Tigilan mo. taas. Ay, naku, halika na. Ano ba? Tumabi ka! Ha? Alam mo ikaw? Bigla na lang siya nag-init ng ulo, pinagmumura niya ako, nagbabad finger po siya sa akin, sa mga anak ko, nakikita nila. Tapos nakita din nila kung paano ko sinaktan, sinampal ako ng mag-asawa, na halos matatanggal na yung ulo ko. Baka wala mong kwenta. Baka pakialamera mo. Ha? Ito, tandaan mo, ha? Tandaan mo! Sinusumpa ko kayo! Pasko po,
Tapos bit-bit ko po yung tiyan ko na ganyan dahil nga po yung T-tube ko po sumasakit po. Tapos bumaba na lang po ako noon, hinahabol niya ako na para pigilan niya po ako sa sa pag-alis. Tapos nagsalita po siya na sinusumpa ko kayong pamilya mo na mamamatay kayo. Yun ang sabi niya po. Dahil dito, nagdesisyon si Nina na mag-alsa balutan at tuluyang hiwalayan si Christian. Huwag kang mag-alala, anak. Magiging okay lang yan sa baby. Di ba, baby? Enero nitong taon, bumalik sa ospital si Nina para magpakonsulta. January 10, doon po ako nagpa-request na sinabi ko na, Dok, hindi ko po kasi maramdaman yung baby ko. Kaya bumalik po kami ng January 11. Isang masamang balita ang narinig niya mula sa doktor. Sorry, Mrs., pero wala na hong heartbeat ang bata. Ay, yung anak ko. Dok, paano po yung nangyari? Bago lang nung Pasko, okay pa siya. Ba't po nagkaganon, Dok? Sigurado ba kayo, Dok? Anak ko. Baby? Doon po namin na-confirm nung in-ultrasound po ako na flatline na po yung baby ko. Tapos, ang sinabi daw po doon sa result na sa ultrasound daw po, 1 month na daw pong patay ang baby ko sa tiyan. Kasi nung December 16, yun nga daw po na last na heartbeat ng baby ko. Tapos po nun, nung pumunta po kami doon sa iyak po ko ng iyak. Hindi ko po alam na gagawin ko. Kasi inaagnas na daw po yung ulo ng anak ko sa tiyan ko. Agad inoperahan si Nina para matanggal ang bata mula sa kanyang sinapupunan. Ay, yung anak ko. Tama na yan, anak. Tama na. Baka makasama pa yan sa'yo. Hindi ko man lang nakagan yung anak ko. Sorry, anak. Nakita ko po yung baby ko, buong-buo po siya. Na hindi ko po mahawakan kasi pag hinawakan ko po, maagnas po siya. Pinakita lang po sa akin na parang gusto ko siyang kunin, nayakapin. Pero hindi ko nagawa. Nagkaroon po ako ng postpartum noon, iyak ako ng iyak. Habang niraras pa po ako noon, iyak ako ng iyak. Kasi nasabi ko na, ano ba to, dapat ako na lang ang nawala kaysa yung baby ko. Hindi ko pa rin tanggap kasi masakit pa rin sa akin. Na nilibing po yung anak ko na nakakumpain po ako sa Tondo Hospital. Sa kabila ng pinagdaanan, wala raw silang nakuwang suporta mula sa asawa. Nasaan po yung mister niya? May kailangan lang po kasi siyang perma. Nagtiis ako doon sa hospital nang wala akong pagkain. Tapos nagmamakaawa na ako sa kanya na sabi kong ganun, "Nasaan ka na ba?" Sabi kong ganun, "Bantayan mo naman ako dito." Yun po lagi sinasabi ko sa kanya. Ang dami niya pong mga pinag-message sa akin noon, pinagte-text na, "Oy, Pokpok, malandi. Sabi niya, wala ka naman dyan sa hospital. Ano sinasabi mong naraspa?" Nagpakatatag si Nina para sa 3 anak. Nagdasal na lang ako, pinagdasal ko na lang na sana matapos na itong pinagagawa niya. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala sa akin kung ano yung maisip ko. Pero may panibagong kalbaryo pa palang haharapin si Nina. Ang pribadong tagpo nilang mag-asawa, malalantad sa social media. Sino ang nagpakalat nito?